Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Itaas ang ngalan ng ating Panginoon Diyos na hari ng mga hari. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y pag-ibig mo, Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit,
Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa Diyos sa ating muling pagsasama-sama. Salamat dun sa message nung kanta kanina. Ang ganda nung pangako ng Diyos. Hindi talaga tayo iiwanan. Ayan. Ngayon pong umaga, before we proceed with the message, meron lang akong ilang mahalagang announcements. No? Una, salamat po sa Lord sa kahapon. Kahapon, yung ating unang medical clinic dito sa Marikina Christian Fellowship, kung saan merong, tama ba, 26 or 27 members ng church natin ang na-check up, nabigyan ng libreng gamot, and kausap po natin yung ating doktor, si Doc Jong. Sabi niya, Pastor, ang top 2 na mga sakit ng mga taga-MCF, one is hypertension, pangalawa, diabetes. At proven naman yun, nakita dahil dun sa mga gamot, yun yung naipamigay na mga gamot. Pero bukod dun sa mga na-check up, meron pang mga na vital signs at nasukat yung kanilang sugar level. Talaga namang, mga kapatid, ingatan natin yung ating kalusugan. And we intend to do it again. Gagawin po natin ulit yan, but on a larger scale. Bukod sa mga members ng church, we intend na makaminister tayo sa mga kapitbahay natin, ma-offer natin yung libreng check-up and gamot sa atin pong mga kapitbahay. So kung hindi kayo nakapagpa-check up nung kahapon, sa susunod, welcome po na ma-check up po tayo. Paulit-ulit po natin sinasabi, dito po sa Marikina Christian Fellowship, ang pangunahing bagay po dito sa atin ay ang making disciples. Yung pagiging followers ni Jesus Christ. Gusto po natin, lahat tayo na naririto ay talagang mga followers. Ibig sabihin, sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Hindi lang po tayo uma-attend sa church. Pagkatapos umattend, sasabihin natin na fulfill na natin yung ating religious obligation. Marami kasi ganun ang kaisipan. Simba lang and then okay na ako. Na-fulfill ko na yung aking religious obligation. Pero hindi, lalagpas po tayo doon. We will go beyond that. Gusto natin lahat tayo maging followers talaga ni Jesus Christ kung saan ipinamumuhay po natin, yun pong teachings ni Jesus. And the main vehicle in making disciples, yung ating mga encounter groups. Minomonitor ko po yung ating mga e-groups, kung sino yung mga kasali na, at kung sino yung mga hindi pa kasali sa e-groups. Lalong-lalo na po yung mga nasa ministry na, serving already, yung mga may leadership position. And I will ask the EG leaders kung kayo ay actively nagpa-participate. Hindi lang kayo member ng e-group, minsan nagpalista lang na member ng e-group. Kailangan actively na nagpa-participate, kasali dun sa ating encounter groups. And sa mga e-group leaders on July 18, markahan nyo na po sa mga kalendaryo po ninyo. That will be the second EG leaders meeting. Pag-uusapan po natin ano yung ginagawa natin sa ating mga encounter groups. At tingnan natin yung direksyon ng atin pong mga grupo. Natatandaan niyo po ba kung ano yung memory verse natin for this month? Ang memory verse po natin ay Matthew 28:19-20. Sabi doon, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you to the very end of age. Binanggit ko na po ito dun sa fellowship ng mga astig. At gusto ko pong ulitin sa kabuuan ng church. Dapat po ito memorize ng lahat ng taga-MCF. Sabi ko nga po dun sa mga astig, pag nagkasalubong tayo, whether dito sa church or sa labas, at nilapitan kita, sasabihin ko sa iyo, recite Matthew 28:19 and 20. Ang nakakatuwa po, mula pa nung nakaraang linggo, ay merong mga nasa salubong ko, hindi ko pa tinatanong, sila nang nagre-recite. Matthew 28:19-20. Talaga, at sabi ko nga, pag magkakasalubong tayo at bigla kang umiwas, alam ko nang ibig sabihin nun. Kaya ka umiwas. Dahil gusto po natin, memorize natin lahat kasi the main thing here is making disciples at yun yung sabi ng verse. Gusto ng Diyos tayo maging followers ni Jesus Christ lahat.
So, sa lahat to ha, pag nagkasalubong tayo, dito man o sa labas, and then tatanungin kita, sasabihin ko, recite Matthew 28:19 to 20. So, gusto natin lahat ay mare-recite yan. Ha? And then, ilang bagay pa, ilang announcement nakalagay naman po dito sa ating bulletin. Aware naman po siguro kayo dun sa nangyaring shooting incident dun sa Tacloban. No? Alam po niyo yung shooting incident doon involving yung mga teenager and many more crimes and acts of violence. I believe they are results of family breakdown. Sa pamilya nagsisimula po yan. Family breakdowns. And even yun pong kahapon ay nagpunta ako sa Quiapo at sumakay ako ng LRT. Yung pong LRT, karamihan ng mga sakay ko, mga naka-costume pa. Dadalo ata dun sa parada na gagawin dun sa Quezon City. Kaya nga sabi ko yung aking pakiramdam ano talaga no? Ang iingay pa naman nila at ang talagang naghaharutan dun sa loob ng LRT. And even that, I believe, yung pagdami nila, sabi nila dumadami, hindi naman nanganganak. Pero I believe, result pa rin yun ng family breakdown. They could have been avoided. They could have been avoided. So ano ang tugon ng church doon? Ang tugon ng church, palakasin ang pamilya. With that, ipapanawagan ko po yung ating couples fellowship na ginagawa. On Friday, actually ang couples fellowship natin, every first and third Friday of the month. Pag first Friday, ang pinag-uusapan yung ugnayang mag-asawa. Yung husband and wife relationship. Pagkang third Friday, ang pinag-uusapan is parenting. So sa July 3 sa Friday, ipapanawagan ko po lahat ng mga mag-asawa, please, attend. Ayaw natin na mag-breakdown yung family. Gusto nating matibay yung ating mga pamilya. So pinag-uusapan doon, Love Dare. At ang nakaschedule sa Friday, sabi po rito, ang topic po natin ay Love versus Lust. L-U-S-T. Love versus Lust. Hango po ito doon sa Love Dare material na ginagawa natin. And then on July 17, tinatawagan ko po ang mga parents. Pag-uusapan natin parenting, yung pagpapalaki sa atin pong mga anak. And sabi ko nga, hindi lang actually ito parenting, hindi lang para sa parents. It includes pati pagiging lolo't lola, pagiging tito at tita. Dahil meron po tayong papel na ginagampanan sa pagpapalaki po ng ating mga anak para po maiwasan yung mga family breakdown na ang resulta yung mga kabataan natin ay kung ano-anong mga nangyayari sa kanila. So ang tugon ng church, patatagin, palakasin ang atin pong mga pamilya. So July 3 sa Friday, gusto ko pong makita ang mga couples para po sa ating couples fellowship. And then kung binigyan po kayo ng bulletin, meron pong nakaipit na ganito. Nakita niyo na po ba? Okay. Ito po yung survey on multiple services. Ipinapanalangin po at pinagpaplanuhan ng leadership ng church yung pagkakaroon ng more than one. Sabi dito, kung magkakaroon tayo ng higit sa isang oras ng pananambahan o higit sa isang schedule, more than one na Sunday worship, ang tanong, what time ka a-attend? So, halimbawa na meron tayong 2 services, anong oras ka a-attend? Paki-check nyo lang po yan. 8:00, 10:00, 4:00, o 6:00. I-compile po natin yan. Diba? Para maging basis sa ating pagpaplano nung pagkakaroon ng 2 services. 8:00 at 10:00 ba? O 10:00 at 4:00 ba? 8:00 at 6:00? So, gusto po naming marinig kayo. So, pinag-pray po natin yan, pinaghahandaan po natin yan. Pagka po na-fill upan nyo na, o baka meron kayong suggested na oras, isulat nyo dyan kung anong suggested na oras ninyo. And then, pakilagay nyo lang po dun sa ating offering box. Alam na po nung nasa treasury na iipunin yan at pagkatapos i-compile para malaman
Ito yung magiging basis ng atin pong magiging schedule. Ang current schedule po natin ngayon, alas 9 yung ating growth class. 9 to 9:50. Kaya pagkang 9:50, meron ng bell dyan, no, para tapusin na. And then yung ating worship ay 10 o'clock to 11:30. 10 o'clock to 11:30. Ulitin ko po. 10 o'clock to 11:30. Ang goal po natin is to always end by 11:30. Yung pagkatapos ng MCF hymn, 11:30. Lumagpas man tayo, konti lang. Lumagpas. Para hindi lahat, kasi pagkang inaabot tayo ng 12, lahat nagmamadali, gutom na siguro, gusto nang magsiuwian. Pero pagtapos tayo 11:30, meron pa tayong time for fellowship, kumustahan, hindi nagmamadaling magsiuwian. So we will finish by 11:30. Pagsasabihan po natin yung mga preacher na wag magpipreach ng mahaba. Bawal mag-preach ng mahaba. No? At ang guide lagi sa preachers, ikaw ha, tandaan mo. Ang guide palagi, KISS, K-I-S-S. Keep it short and simple. Kala nyo may ibang S ha. Keep it short and simple. So yung mga messages na maririnig natin, aside from being truthful and biblical, it should be short and direct. So we will finish by 11:30, except pag first Sunday, meron tayong Lord's Supper. Meron tayong Lord's Supper. So pagkang first Sunday, hanggang 12 tayo. Dahil meron tayong Lord's Supper. Kaya nga meron tayong sopas or goto sa baba after noon. After ng preaching, there will be just short announcements. Short lang yung mga announcements natin dito. Na kung ano lang yung mahalaga. Short announcements, walang pahabol ng announcements. Wala na pong aakyat dito sa stage para mag-announce. Yung worship leader na ang bahalang mag-explain ng announcement. At yung karamihan naman na schedule, nandito naman sa bulletin na meron naman tayong lahat. Pwede nyo namang iuwi at tingnan na lang. No? After ng message, just short announcements. Kung merong video na ipapalabas, it should not be longer than 2 minutes. Laging ganon, maiksi lang. Should not be longer than 2 minutes. So ang target natin, matapos ng 11:30. Pero siguro ngayon, lahahaba tayo ng konti kasi meron ako mga announcements. Pero konting-konti lang. No? Konting-konti lang. Pero target natin to finish by 11:30. Kasi pagkang nagkaroon tayo ng multiple services, ganun din. Halimbawa, kung maano yung oras natin, mahirap, maapektuhan yung susunod na schedule just in case. Diba? And we have to be, yung integrity natin sa ating oras. Kaya huwag kayong malilate, dating kayong maaga. Para wala kayong nami-miss in worship. And lastly, sa atin pong prayer meeting, meron po tayong prayer meeting every Wednesday, 7:30 po ng gabi. Yun pong series natin sa ating prayer meeting, simula po nung May hanggang September, ang pinag-uusapan po sa prayer meeting natin, yung TGIF, is confronting, overcoming, combating, resisting mediocrity. Ano ba yung mediocrity? Ibig sabihin ng mediocrity, doing things poorly or unsatisfactorily. Diba? Pagkang yung pwede na, yung term na ano namin, yung pawaso-waso o pawardi-wardi, pwede na yan, pasang-awa, wag lang hindi magawa, i-overcome po natin yan. In all areas of our lives. Sa ating personal na buhay at lalong-lalo na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. So lalabanan natin itong mediocrity na ito at paalala to palagi sa lahat ng nagmi-minister, sa lahat ng nagsiserve, and even in our personal lives, hindi pwede yung pwede na. Hindi pwede pasang-awa. Hindi pwede doing things poorly. Because our God deserves our best. Tandaan mo natin yan. Yan yung guiding principle natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So in the name of Jesus, we will beat mediocrity. Bawal ang hindi excellent sa Lord. Bawal ang hindi excellent. From mediocrity to excellence because our God deserves the best. Mahalagang announcements po yan. Sana nag-sink in sa ating lahat. Now, let's go to our message. Tinitingnan ko yung oras. It's 10:52. Ngayon po, we will have a message on giving.
As per our preaching calendar, every year, magtuturo tayo ng giving 4 times a year or quarterly. Ito pong pagtuturo natin tungkol sa giving, this is independent o wala pong kinalaman yung church financial status po dito. Baka isipin nyo, kulang na siguro yung pera ng church, maliit ba yung giving? Wala pong ganung usapan. Nakaschedule po to, 4 na beses sa isang taon, we will have a message on giving. Yun pong monthly financial report po natin, if you're interested, chinek ko, updated po hanggang month of March, dun po sa ating bulletin board dito sa Pathwalk. So if you want to know our financial status, andun po yung monthly financial report. So as of month of May, updated po yun. June pa lang naman ngayon. So after nung i-update ulit yan. If you're interested, so nandun yung ating financial status. And reminder na rin sa mga ministry heads, paki-update na rin po yung ating bulletin board. Meron akong nakikita doon, nakangiti sa akin, kinuhanan ni Lord to nakangiti pa sa akin hanggang ngayon. Yung picture na doon. At mga 2025 pa yung ilang nandoon. So paki-update na po natin yan. So when we teach about giving, syempre ang premise na ito palagi, ang Diyos ang naunang nagbigay. Ang Diyos ang nagbigay. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng lahat ng ina-enjoy natin, at higit sa lahat, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan na nakamit natin nung kilalanin natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas. And when we talk about giving, don't think that this is just about money. Yung iba yun ang inisip, yan na naman, usapang pera naman yan. No. This is not about money, or this is not just about money, this is about surrendering our lives to the Lord na siya namang naunang nagbigay sa atin. Yung pong binasa natin kanina in Luke chapter 21, yun po yung basis ng message natin ngayon. Makita natin, ang Panginoon naupo siya dun sa place ng temple kung saan nandun yung mga nagbibigay ng kalang offering. Nakita niya merong mga mayayaman na nagbibigay ng offering. Goodness, ano kaya yun? Tinitingnan ni Jesus gaano karami. Mali-maleta ba yung binibigay? Pero inobserbahan, merong nagbigay yung mayaman, nagbigay ng malaki. And then merong poor widow. Sabi doon sa kwento, merong poor widow na nagbigay ng dalawang coins. No? Siguro unang tanong, bakit sila nagbibigay sa temple? Why people give offerings at the temple? Base dun sa kwento. Bakit nga ba pagpunta sila sa temple, bakit sila nagbibigay ng offering? Meron pong 3 dahilan tayong ibibigay. It may not be exhaustive, baka meron pang ibang dahilan, pero 3 bagay bigyan natin. Una, kaya nag-o-offering yung mga tao pagpunta sa temple noong time ni Jesus. Una, to express their worship and gratitude. Bilang pagsamba nila at pasasalamat sa Diyos. Diba? Dahil sila'y pinagpala, meron silang natanggap mula sa Diyos, pasalamat sa Diyos sa kanilang buhay, sa mga blessings na So, to worship the Lord, nagbibigay sila, nag-o-offer sila. Sabi ng Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth. So, if you want to honor the Lord, if you want to give glory to the Lord, ang sabi, honor the Lord with your wealth. That's one way of honoring the Lord. Hindi lang yun, meron pang ibang paraan. But one way of honoring the Lord is through our wealth. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So, kaya sila nag-offering doon kasi they want to honor the Lord. They want to worship, they want to give thanks to the Lord as a sign of their gratitude, pasalamat sa Diyos. Pangalawa, kaya sila nag-offering because it was commanded to them. Inutusan yung bansang Israel. Sabi sa bansang Israel, you must offer. In Deuteronomy 16 hanggang 17, ito yung sabi, walang haharap sa Lord na walang dala. Ganon kahigpit nung time nila. Sa mga Israelites, walang haharap sa Lord na walang dala. No man should appear before the Lord empty-handed. Haharap ka sa Lord, meron kang dala-dala. Sabi, each of you must bring a gift. Dapat lahat kayo meron kayong dala in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Pinagpala ka, in proportion. Kumbaga proportionate yan. Malaking pagpapala, malaking bibigay mo. Maliit na pagpapala, maliit din. Yun yung rule na ibinigay ng Diyos, utos ng Diyos sa Israel. That's why pagpunta nila sa temple, meron silang daldalang offering. It was commanded to them bilang mga Israelites.
And pangatlo, to support the temple ministry. Sa temple ministry, may mga gastusin dyan. May mga taong nagsiserve. At yung mga taong nagsiserve, yung mga Levites. Yung mga Levites, wala silang inheritance. Wala silang nung hatiin yung lupa ng Israel, hindi binigyan ng lupa yung mga Levites. Bakit sila hindi binigyan ng lupa? Kasi yung Levites, sila yung inatasan na mag-serve dun sa temple. So, alangan namang magutom sila. Di ba? Hindi sila nagtatanim. Wala silang kabuhayan. So, ang sabi ng Panginoon in Numbers 18:21, sabi, I give to the Levites all the tithes in Israel. So yung ibinibigay ng Israel, yung 10% ng kinita ng mga Israelites na binibigay nila, sabi, I give to the Levites. Bibigay, kasi wala silang lupa, wala silang aanihin, hindi sila magtatanim, hindi sila magtatrabaho, magsiserve sila sa temple. And then, bukod sa kabuhayan ng mga Levites, meron pang ilang gastusin sa temple activities. Kailangan lang bumili ng oil para dun sa mga ilawan, dun sa mga susunugin. Kailangan lang yung mga gamit doon sa temple. So, to support the temple ministry. Primarily, yun yung tatlong dahilan. Kaya, pag yung mga Israelites pumupunta sila sa temple, meron silang daladalang offering. Meron silang daladala. Now, let's look at the details of the story. Sabi ng verse 1 and 2, as he looked up, ang Panginoong Hesus ito, as he looked up, Jesus saw the rich putting their gifts into the temple treasury. Nakita niya, may mga mayayaman. Pupunta sa temple, so dinadala niya yung kanilang gifts, yung kanilang offering doon sa treasury. He also saw, meron siya nakitang poor widow, mahirap na byuda, poor widow, na naglagay ng 2 very small copper coins or mites. Mites, mamaya explain ko yan. So, yung pong temple nila, meron po yung tinatawag na Court of Women. Yung isang section, Court of Women. Doon po sa Court of Women, meron po doon mga receptacles. May mga receptacles yung lalagyan. Pakita nga yung picture ng lalagyan. Yan, merong receptacles na ganyan. Yan yung receptacles. Actually, sabi, meron daw 13 na ganyan na lalagyan. It is made of brass, metal. So, ang pera naman nila noon, coins. Di ba? Coins yung pera. Walang papel na pera noon. No? So, ang pera lang, coins. Whether yung iba gold coins, yung iba silver, yung iba copper. So, pag ang hinulog doon, dyan sa lalagyan na yan, kasi it's made of brass, it's metal, tutunog yun. Tutunog. So, alam nila pagkang mayaman yung nagbigay. Kasi, yung tunog ng gold, iba sa tunog ng silver. At lalong iba yung tunog ng copper. So, yung mga nandun, alam nila pagka may naglagay, gold yun. May dumating, may naglagay, gold yun. Tapos kung marami, ang dami, ang daming binigay. Kaya sabi, nakita niya yung mga mayayaman naglalagay ng gifts. So maraming tunog, ang lakas ng tunog. Dun sa And then, merong isang poor na widow, pumunta rin doon. Naglagay sabi ng 2 very small copper coins. Sa King James Version, ginamit yung word na mites. Yung word na mites. Alam po niyo yung small copper coin, sabi la, yun yung smallest denomination during their time. Tayo ba, ano yung smallest denomination natin? Meron pa bang 5 ngayon? Meron pa. Meron pa. So, kung yun yung smallest denomination, baka yun. Because during their time, yun yung smallest denomination na available, yung 2 small copper coin. At ganyan yung itsura niyan. Ang value daw niya noon, 100 na ganyan, 100 na small copper coin, ang equivalent niya, 1 denary. Yung 1 denary, yun yung 1 day na sweldo. Isang araw na sweldo. 100 na ganyan. Magkano ba yung isang araw na sweldo ngayon? 695 yung minimum. Tama ba? Dito sa Metro Manila, sa probinsya, mas mura. So, 695. Sabi, yung isang ganyan, 1% nung minimum daily minimum wage. So, 695. Yung dalawang ganyan, roughly 14 pesos.
Kung lalagyan natin ng value ngayon, so, yun yung inilagay. Habang yung mga naglalagay, mga mayaman, naglalagay sila ng mga gold and silver, ito siguro nung ilagay, ting, halos, katiting. Katiting. Halos walang tunog. No? Halos walang tunog. Pero itong papansinin natin. Nung may mayaman nagbibigay, and then lumapit itong poor widow, nung ilagay niya yon, ano sabi ni Jesus? Tinawag niya yung mga disciples niya. Tayo, siyempre, baka meron sa atin nagbabantay din, observe, magkano binigay nito? Magkano binigay niya? People, normally we measure giving by amount. By amount. Malalaking donations. Pero dito po sa text na binasa natin, makita natin, heaven or God measures giving differently. Iba. Dito sa verse na to, makikita natin, God is more impressed. Mas na-impress si Lord. Not by the size, not by the amount of the offering or the gift, but by the depth, sa lalim ng devotion. 3 bagay, 3 lessons on giving. Una, God sees the heart behind the gifts. Ang nakikita ng Diyos yung puso. Sabi ng verse 2, He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Ang tinitingnan ng Diyos, Jesus was watching not necessarily the giver, but the worshiper. No? Ang tingin sa atin ng Diyos, hindi yung, ito nagbibigay, hindi. Yung nagwo-worship. And He was not just observing the amount, He was examining the heart. Examining the heart. Sabi dun sa kwento, yung mayaman nagbigay ng malaki, but the widow, binigay ng widow, parang halos walang value nga yung binigay ng widow eh. Pero yun yung na-notice ni Jesus. Because God looks not at the amount or the quantity, ang tinitingnan niya yung sincerity ng puso. Diba? Sabi ni Samuel in 1 Samuel 16:7, sabi, man looks at the outward appearance, tinitingnan ng tao yung outward appearance, yung itsura, malaki ba? Mamahalin ba? But God looks at the heart. Many people can give impressively. Nakaka-impress yung kalang binibigay. Pero ang tanong, kumusta ang puso? Kumusta ang lagay ng puso? What is your motive in giving? Ano yung motibo sa pagbibigay? Merong iba't ibang motibo. Una, merong iba, nagbibigay sila bayad o panlinis ng kasalanan. Merong ganon. Katulad ng maraming mga politiko, mangungurakot ng mali-maleta, tapos magdodonate sa mga tao. Dodonate sa simbahan. Parang bayad sa kasalanan nila. Pambayad dun sa kanilang pagkakasala. No? At yun yung, ganun din yung maraming mga philanthropists. Hindi lahat, pero ganun din yung maraming philanthropists. Merong mga kalokohan, may mga kasalanan ginawa, pero magbibigay sila ng malaki, bayad yun sa kanilang mga kasalanan. O yung iba, anong motibo ng pagbibigay? Ano yon? Yung iba naman, they want to buy favor from God. Meron siguro silang pinagpipray. Meron sila sigurong hinihingi. At eto, Lord laki ng bigay ko, Lord yung pinagpipray ko. Parang may transaction. Lord bigay ako yung pinagpipray ko, Lord yung hinihingi ko. At yung teaching ng prosperity theology, give for more blessings. Gusto mong pagpalain ka, magbigay ka ng malaki. Sabihin, kaya hindi ka pinagpapala, liit lang bigay mo eh. Hindi nyo maririnig sa amin yan. Pero maraming prosperity teachers, ganon. No? Magbigay ka ng malaki para pagpalain ka. So, ano yung motive ng giving? To buy favor from God. Para pagpalain sila ng Diyos, bibigay sila. O yung iba naman, katulad ng naobserbahan, yung maraming mga mayayaman, sige pag nagbigay sila doon, naririnig halos nung buong temple, yung tunog nung uy, para purihin ng mga tao, uy, yaman, wow. Laki ng binigay, sana all. Huh? Pero merong katulad nitong widow, quietly, dahil tahimik lang yung kanyang binigay, walang halos sound, binigay niya yan. Nakita ng Panginoon yung mayaman, nakita niya rin yung widow, pero ang binigyang papuri at binigyang pansin ng Diyos, yung bigay ng widow. Why? Ang nakita ng Diyos yung puso niya.
Nakikita ng Diyos yung puso niya. Mamaya makita natin, ano ba yung nasa puso nitong widow na to? Basta tandaan po natin, in giving, God is seeing the motive. Kita ng Diyos yung puso natin. Naglilingkod ka sa Diyos, nagbibigay ka, God sees the motive behind our service. God sees the sacrifice behind our giving. Yung sakripisyo ng mga nagbibigay. Alam po ninyo, nauunawaan po natin, nagtatrabaho tayo, nagpapakahirap tayo, nagpapakapagod tayo para kumita tayo, pagkatapos magbibigay tayo dito sa church, nakikita ng Diyos yung sacrifice na yan. Kaya nga, pinipilit at sinisigurado natin na yung inyo pong ibinibigay ay ginagamit ng wasto. Nagagamit ng tama in the ministry. Nakikita natin yung sacrifice niya at nakikita ng Diyos. At nakikita ng Diyos yung faith, yung pananampalataya natin, kaya tayo sumusunod. Dito sa pagbibigay na to. Pwedeng tingnan natin, maliit lang naman yung aking binibigay, pero hindi po. If it is offered with love and faith, with sincerity of the heart, tandaan natin, kita ng Diyos yan. Kita ng Diyos yan. Ang unang-unang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin. Pangalawa, hindi lang niya nakikita yung puso natin, nakikita niya at pinahahalagahan ng Diyos yung ating mga sacrifices. Yung sakripisyo natin. Sabi ng verse, I tell you the truth, sabi ni Jesus Christ. This poor widow has put in more than all the others. Pwedeng na-shock yung mga tao. Paano sinabi nito na mas malaki, mas okay pa yung binigay niya, samantalang halos wala ngang value yung kanyang binigay. Bakit? Anong sabi ni Jesus? The wealthy, they gave out of their abundance. Yung pinamigay nila kahit gaano kalaki yun, barya lang sa kanila. The widow gave from her poverty. Ang issue po doon, hindi yung amount. Ang issue po doon yung sacrifice. Kung tutuusin, sa kalagayan nitong widow na ito, pwede nating sabihin, humanly speaking, pwede nating sabihin, baka exempted na yung widow. Baka nang pwedeng wag na siyang mag-offering. Di ba? Because during their time, yung widow, they are considered poor, na dapat inaalagaan ng society. Why? Wala silang trabaho. Nung time nila, mga lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Lalaki lang kumikita. Babae, tapos widow, wala nang kinikita yon. Wala nagtusupport sa kanya. Pwedeng sabihin natin, di ba dapat exempted na yon? Pero hindi siya pinagbawalan ni Jesus. Instead, she was commended for her sacrificial giving. Nakita ng Diyos yung sacrifice. Yung sacrifice in giving. Ano ba yung sacrifice pag sinabing sacrifice? Pag sinabing sacrifice, it is the act of giving something of great value. Such as time, money, possession, for a greater purpose. Pagdating po sa giving, merong model dyan in the New Testament. Yung Macedonian Church. Tingnan natin yung ginawa ng Macedonian Church in 2 Corinthians chapter 8, 1-5. Ito po yung sacrificial giving talaga. Ayan, and now brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Pansinin natin yung sinasabi ng verse. Yung church sa Macedonia, sabi, out of the most severe trial, dumadana sila ng severe trial, matinding pagsubok. Pero meron silang overflowing joy, meron silang kagalakan, their overflowing joy, and their extreme poverty. Tingnan natin yan Meron silang, hindi lang sila mahirap. Hindi lang sila mahirap, hindi lang sila poor. Ang term doon, extreme poverty, sobrang pagdarahop. Pero kahit sila may sobrang pagdarahop, meron silang nag-uumapaw na joy. Meron silang nag-uumapaw na kagalakan. So yung kombinasyon nung extreme na paghihirap at yung overflowing na kagalakan nila, yung kombinasyon nun, ang resulta, rich generosity. Grabe. Ano pa? Sunod na verse. Sabi doon, for I testify, sabi ni Paul, mapapatunayan ko that they gave
as much as they were able, nagbigay sila nung kaya nila, and even beyond their ability. Higit pa dun sa kaya nilang ibigay. Entirely on their own. Kusa nila yan, kusang loob lang. They urgently pleaded, nakikiusap pa sila. Sabi sa Tagalog, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lang abot sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mga nangangailangan. Hindi lang sinabing, grabe yung pagdarahop namin, we have extreme poverty. Exempted na kami dyan. Hindi. Sabi, nakikiusap sila, bigyan nyo kami ng opportunity na makatulong pa sa iba kahit na naghihirap kami. Paano lang nagawa yun? Sabi ng verse 5. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord. Kaya lang nagawa yun kasi ibinigay nila yung sarili na sa Lord. Yung buhay nila, binigay nila sa Lord eh. They gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Alam po ninyo yung sacrifice, yung sacrificial giving, magsisimula yan kapag ang isinuko na natin yung sarili natin sa Panginoon. And sabi nga kanina, we're not just talking about money here. At tinignan ni Jesus yung mga tao, not just as givers. Tinignan niya sila as worshipers. As worshipers. Because through worship, yung toong pagsamba, it costs something. Merong sakripisyo yon. At hindi lang perang pinag-uusapan natin dito. Sacrificial giving may involve, una, it is giving time when you are busy. Giving time when you are busy. Sino ba dito ang hindi busy? Sino ba dito maraming oras? Alam ko, marami dito busy. Nagtatrabaho, marami sa atin. But we still give time. That is sacrifice. Kaya nga merong oras ng EG. Di ba? Pagka may EG tayo, yung encounter groups natin, we sacrifice. We give time kahit busy. Hindi, alam mo, yung tinatawag, the myth of no time, yung myth of no time, hindi totoo yun, yung walang oras. Pag sinabi mo walang oras, ang sinasabi mo lang, hindi priority yan. Kaya wala kang oras. Because in sacrifice, we give time even though we are busy. We serve even though we are tired. Kahit pagod ka, yun yung sacrifice. Kahit pagod ka, we serve. We support God's work kahit merong financial difficulty. We obey even though it is uncomfortable. Hindi ko gustong magtaas ng sarili ko. Pero gusto ko lang ma-example. Alam po ninyo, nung year 2008, nagtrabaho po ako sa call center. Year 2008, 6 months po ako nagtrabaho sa call center. At ang pasok ko sa loob ng 6 months is 9 to 6. Pumapasok ako Sabado ng gabi, alas 9. Lalabas ako alas 6 Linggo ng umaga. But never did we miss the church. Never. So we give time even though we're busy. We serve even though we're tired. Doon po sa ating mga ginagawa ngayon dito sa church, yung ating encounter groups, kahit busy ka, kahit pagod ka, tandaan po natin, nakikita ng Lord yung sacrifice natin. Nakikita ng Lord sa sacrifice natin. Yung bang ginagawa natin may kasamang sacrifice? O ang willing lang tayong ibigay sa Lord yung mga tira-tira lang? May tira akong oras. Pagkatapos ng aking mahabang mga paglalaro, ng aking mga pamamasyal, ng aking mga ginagawang mahabi ko at meron ako natitirang 30 minutes, Lord, I'll give you the 30 minutes. Ano binibigay natin? Yung tira-tira ba? O merong sacrifice? Am I giving God my leftovers? So yung lesson ng widow dito, makita natin, hindi lang yung pera pinag-uusapan dito. Yung oras mo, yung pagod mo, yung buhay mo, that's giving. At ito, finally, God honors complete trust. Yung tiwala. Sabi ng verse 4, all these people, itong mga mayayaman na ito, they gave their gifts out of their wealth. Mayaman sila, dami lang pera, kaya ang lalaking binibigay lang. Pero itong widow na ito, out of her poverty, put in all she had to live on, yung lahat ng ikabubuhay niya. Yun lang yung meron siya. Ibinigay niya pa. Anong ibig sabihin nun? Nagtitiwala siya sa Diyos. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Kahit ibigay ko to, last money ko na to, pero ibibigay ko to. Bakit? Ito yung kanyang tiwala, kahit ibigay ko to, hindi ako pababayaan ng Diyos.
And God honors complete trust. Maybe itong babaeng ito, narinig niya yung teachings ni Jesus sa Matthew chapter 6. Ano sabi ni Jesus sa Matthew 6? Seek first His kingdom and His righteousness. Pag sumakitan muna natin ng higit sa lahat, napagharian tayo ng Diyos, mamuhay tayo sa Kanyang kalooban, at ang lahat ng ito, lahat ng kailangan mo, it will be given to you. Anong pinapakita ng widow dun sa kanyang offering? Una, naniniwala siya, sabi niya, God is my provider. Ang Diyos ang magbibigay. Napatunayan na to ng Diyos, hindi siya nagkulang sa akin, ang Diyos ang magpo-provide. God is my security. I am secured in God. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Yung kinakanta kanina ng mga kumanta dito, hindi ako pababayaan, hindi ako iwanan ng Diyos. God is my security. And pangatlo, God is worthy of my trust. Katiwa-tiwala ang Diyos. Pwede siyang pagkatiwalaan. Being a follower of Jesus, pagiging disciple ni Jesus. Anong ibig sabihin nun? We just put everything at the feet of the Lord Jesus. Alay lang natin sa Kanya yung lahat. Now, conclusion. 11:15. Lalagpas tayo ng 11:30. The rich gave much. The widow gave little. Yet Jesus said, she gave the most. Bakit? Because she gave, una, with a sincere heart. With a sincere heart. Nakita ng Diyos yung puso, yung tinitingnan ng Lord. Because she gave sacrificially. Hindi lang yung parang wala lang. Diba? May sacrifice. May value. At ino-honor ng Lord yung sacrifice na yun. And she gave trustingly. Buong-buo yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sabi niya, bibigay ko na to, last na to. Pero alam ko, may tiwala ako sa Diyos, hindi niya ako pababayaan. Alam po ninyo, bakit ganito magbigay itong babaeng ito? Lesson dito, at the cross, Jesus gave Himself as the ultimate example of sacrificial giving. Nung ibigay ni Jesus yung sarili niya, hindi niya lang binigay portion. Hindi niya binigay kapraso lang. Hindi niya binigay konti lang nung buhay ko. No. He gave His entire life. He died on the cross for you and for me. Binigay niya buo. So yun yung model. Kaya pwede nating pagtiwalaan. Many people give God only what they can spare. But the widow gave everything. Ang question ngayon, baka nandun kayo sa ganung pag-iisip, baka kinukwenta-kwenta nyo na, magkano na ba naibigay ko? How much have I given? Hindi ganun ang question, hindi ganun tanong. Ang tanong dapat sa atin is, how much of my heart belongs to God? Buong puso ko ba nasa Diyos na? O maraming laman tong puso ko na hindi ko kayang i-offer sa Diyos? Pansinin natin dun sa kwento, the widow offered just 2 small coins and the Lord was pleased. Nalugod ang Diyos. Mga kapatid, sa mga oras na ito ngayon, baka ito ang tanong. Ano yung 2 coins na meron ka na gusto ng Diyos na ibigay mo sa Kanya? Ano yung 2 coins na meron ka? Is it your comfort? Pwede bang isacrifice sa Kanya yung comfort mo? To be a disciple, to be a follower of Jesus? Is it your time? Pwede bang yung time mo na yan, isacrifice mo for the Lord? To be a disciple, to be a follower of Jesus? Is it your finances? Is it your life? Your service? Alam po natin mga kapatid. Pag yung buong puso natin nakasurrender sa Lord, even 2 small coins can become an offering that will echo. Nung nilagay yung coin, halos walang tunog. Ting! Pero in heaven, ang lakas ng echo nun. Bakit? Ang nag-e-echo yung heart nung nagbigay. Hindi yung kung ano yung binigay mo. Lord, salamat sa pagbibigay niyo sa amin. You gave your life.
wholeheartedly. Panginoon, teach us to also give our whole life to you. Bless us, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, what you can do, and once they know you, they will love and serve